May isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa at hindi mo napapansin. Lagi kang lumalaban sa boss mo, sa kaibigan mo, sa kahit anong sitwasyon, kahit alam mo sa sarili mong talo ka. Pinipilit mong magpaliwanag, pinipilit mong ipagtanggol ang sarili mo, pinipilit mong patunayan na tama ka. At alam mo kung ano ang nangyayari? Mas lalo kang natatalo. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi mo alam kung kailan ka dapat tumigil. Bro, ang pinakamalaking kalaban mo ngayon, hindi yung boss mo, hindi yung taong umaapi sa'yo, kundi sarili mo. Yung matigas mong ego na ayaw umatras. Isipin mo yung huli mong laban. Nag-explain ka, nagsalita ka, naglatag ka ng argument. Pakiramdam mo nasa side mo ang tama. Tapos, wala na. Hindi ka pinakinggan. Mas lalo ka pang na-pressure. Mas lalo kang na-corner. Pagkalipas ng ilang oras, pagod ka na. Ubos ang energy mo. Ubos ang oras mo. Ubos ang credibility mo. At siya, kampante pa rin. Real talk lang. Hindi ka natalo dahil mahina ka. Natalo ka dahil lumaban ka sa maling oras. At sa maling paraan. Gumising ka na. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang isa sa pinaka-underrated na batas ng kapangyarihan. Law 22 ng 48 Laws of Power. Use the surrender tactic. Pero bago ka agad mag-react, makinig ka muna. Hindi ito tungkol sa pagiging duwag. Hindi ito tungkol sa pag-give up. Ito ay tungkol sa pinakamatalinong galaw na pwede mong gawin kapag nasa pressure ka. Kung hindi mo ito maintindihan ngayon, paulit-ulit kang mauubos ng energy sa mga laban na hindi mo naman dapat pinapasukan. Handa ka na ba? Simulan natin. Kung bago ka pa lang dito, welcome. Dito sa Dark Mind PH, hindi tayo nagbibigay ng soft na advice. Dito, tinutulungan kitang makita ang katotohanan kahit masakit, kahit hindi mo gustong marinig. Like at subscribe ka na at huwag kang aalis hanggang matapos ang video na to. Bro, narinig mo na siguro yung salitang surrender. At malamang sa utak mo, ganito ang translation niyan. Surrender, ibig sabihin panalo na ang kalaban. Ganyan mag-isip ang karamihan. At yun mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang paulit-ulit na natatalo sa buhay nila. Ang sinasabi ng Law 22 ay simple lang. Use the surrender tactic. Kapag sobrang lakas ng kalaban mo, kapag hindi ka nasa tamang posisyon para lumaban, ang pinakamatalinong galaw ay umatras muna. Retreat. Hindi ka umatras dahil takot ka. Umatras ka dahil matalino ka. So ito ang problema ng karamihan sa inyo. Gusto nyong manalo agad. Gusto nyong patunayan agad na tama kayo. Hindi kayo marunong maghintay. At dahil doon, nauubos kayo bago pa man magsimula ang tunay na laban. Bakit nangyayari yun? Simple lang. May tinatawag tayong ego trap. Kapag na-atake ang ego mo, automatic nagre-react ang utak at katawan mo. Gusto mong depensahan ang sarili mo. Gusto mong patunayan na hindi ka mali. Gusto mong ipakita na hindi ka lang basta-basta. Pero ito ang catch. Yung urge mong ipagtanggol ang sarili mo, yun mismo ang nagpapalala ng sitwasyon. Kaya ngayon pag-usapan natin kung paano mo ito babaguhin. Makinig ka ng mabuti dito. Ito ang pagkakamali ng karamihan. Kapag na-pressure sila, ang unang instinct ay lumaban agad. Mag-explain, makipag-argue, mag-prove ng point. Pakiramdam nila kapag hindi sila nagsalita ngayon, tapos na sila. Pakiramdam nila kapag hindi sila tumayo ngayon, talo na sila. Kaya pilit silang pumipiglas, kahit wala na silang momentum, kahit wala na silang leverage. Real talk lang. Ang pilit na laban ay parang bukas na pinto para pagsamantalahan ka. Kapag nakita ng kalaban mong desperado ka, mas lalo kanyang titirahin. Alam niya kung saan ka tatamaan. Alam niya kung anong button ang pipindutin para mag-react ka. At kapag reactive ka na, dun ka na nagkakamali. Ikaw na ang nagiging problema sa mata ng iba. Ito ang payo ko sa'yo. Sa susunod na confrontation, tumahimik ka muna. Hindi isang segundo, hindi isang minuto. Kung kailangan, magpahinga ka ng isang araw. Tanggalin mo muna ang emosyon. Tanggalin mo muna ang pride. Tapos tanungin mo ang sarili mo. Sa posisyon ko ngayon, mapapanalo ko ba talaga ang labang ito? Or mas malaki ang mawawala sa akin kaysa sa makukuha ko? Kung mas malaki ang mawawala, umatras ka muna. Hindi yun kahinaan. Discipline yon. At tandaan mo ito bro, mas mahalaga ang discipline kaysa instant na panalo. Pero may isang bagay dito na hindi mo pa nakikita. Kapag umatras ka, hindi lang ikaw ang nagbabago ng posisyon. Nagbabago rin ang posisyon ng kalaban mo. At doon nagsisimula ang tunay na laro. Ngayon pag-usapan natin ang psychology. Kapag strategic ang pag-surrender mo, ibig sabihin pinili mong hindi lumaban ngayon, may nangyayari sa utak ng kalaban mo. Bumababa ang guard niya. Iniisip niya, okay, tapos na to. Nanalo na ako. Kampante na siya. Hindi na siya full alert. Hindi na siya sobrang maingat. At yun mismo ang gusto mo. Kapag kampante ang kalaban, nagiging pabaya siya. Nagsisimula siyang magpakita ng kahinaan. Nagsisimula siyang magkamali. Nagsisimula siyang makaligtaan ng mga detalye. Samantalang ikaw, habang umatras ka, tahimik kang nag-o-observe. Nag-iipon ka ng impormasyon, inaaral mo ang timing. Ito ang essence ng Law 22. Hindi ka umalis sa laro. Nagbago ka lang ng posisyon. Bigyan kita ng simpleng example sa real life. May katrabaho kang halatang ayaw sa'yo?
Mas mataas ang posisyon niya at obvious na gusto kanyang ipahiya. Ang maling galaw? Lumaban ka agad. Nakipag-argue ka. Sinabi mo sa lahat na mali siya. Anong resulta? Ikaw ang lalabas na mainit ang ulo. Ikaw ang lalabas na emotional. Ikaw ang lalabas na hindi professional. Ang tamang galaw, manahimik ka muna. Sagutin mo siya ng maayos. Huwag mong ipakita na affected ka. Sa paningin ng iba. Mature ka. In control ka. Sa paningin ng kalaban mo. Tapos ka na? Akala niya wala kang laban. Pero sa totoo lang, ikaw ang kumukuha ng upper hand. Quietly, calmly, strategically. Ito ang payo ko sa'yo. Huwag mong ipakita sa kalaban mo kung gaano ka naapektuhan. Ang emosyon mo, private yon. Ang strategy mo, private rin yon. Kapag hindi niya alam kung gaano kalaki ang epekto niya sa'yo, wala siyang magagamit laban sa'yo. Ngayon alam mo na ang psychology ng pag-atras. Pero may mas malalim na tanong. Bakit kahit alam ito ng maraming tao, hindi pa rin nila nagagawa? Dahil may isang bagay na nagkokontrol sa karamihan. At siya ang pinakamalaking hadlang sa Law 22. Ang pride mo. Bro, ito ang totoong problema. Alam mo ang law, alam mo ang psychology. Pero sa totoong sitwasyon, hindi mo pa rin nagagawa. Bakit? Dahil sa pride, iniisip ng karamihan na kapag umatras sila, ibig sabihin talo sila. Iniisip nila kapag nanahimik sila, inaamin nilang mali sila. Iniisip nila na pinapanood sila ng buong mundo. Real talk lang. Hindi ka ganun katagal pinapanood ng mundo. Ang tao, 2 minuto lang ang attention span nila sa problema mo. Pagkatapos niyan, babalik na sila sa sarili nilang problema. Pero ikaw, dala mo pa rin ang galit. Dala mo pa rin ang laban. Dala mo pa rin ang urge na patunayan ang sarili mo. At yun ang nagpapanatili sa'yo sa cycle ng pagkatalo. Kailangan mong maintindihan ito. Ang surrender ay hindi tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa sarili mo. Kapag sinabi mong, okay, hindi ko muna papansinin ito ngayon. Hindi mo sinasabi sa kalaban mo na panalo siya. Sinasabi mo sa sarili mo, mas mahalaga ang future ko kaysa sa instant validation ngayon. Iyan ang galaw ng isang tunay na malakas na tao. Ito ang payo ko sa'yo. Sa tuwing nararamdaman mong kailangan mong magsalita, mag-react o ipagtanggol ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ng isang bagay. Kung walang nanonood, gagawin ko pa rin ba ito? Kapag ang sagot ay hindi, ibig sabihin ginagawa mo lang yun para sa audience, para sa approval ng iba. Hindi para sa tunay mong panalo. At yun ang sign na hindi ikaw ang may control sa sitwasyon. Ang ego mo ang may control sa'yo. Pero huwag mong isipin na dapat palagi kang umatras. Dahil ang Law 22 ay hindi excuse para maging duwag. May rules ito. May tamang timing ito. At kapag mali ang paggamit mo, pwede kang maging basahan. At ang basahan, hindi nire-respeto. Kaya bago ka mag-decide kung lalaban ka o hindi, sagutin mo muna ang 3 tanong na ito. Una, may leverage ba ako ngayon? May power ka ba sa sitwasyong ito? May ebidensya ka ba? May posisyon ka ba? May support ka ba? Kung wala, huwag kang lumaban ngayon. Umatras ka muna. Mag-ipon ka ng leverage. Pangalawa, ano ang mawawala sa akin kung lalaban ako ngayon, kumpara sa kung maghihintay ako? Minsan mas malaki ang panalo kapag naghintay ka. Minsan ang pagkatalo ngayon, nagbubukas ng mas malaking panalo bukas. Pangatlo, emotional ba ang dahilan kung bakit gusto mong lumaban ngayon? Kung oo ang sagot mo, umatras ka muna. Kapag emotional ka, hindi malinaw ang isip mo. Kapag hindi malinaw ang isip mo, nagkakamali ka. Kapag nagkakamali ka, natatalo ka. Simple lang yon. Pero kapag may leverage ka na, malinaw na ang isip mo at tama na ang timing. Lumaban ka, buong buo. Yun ang tamang paggamit ng Law 22, hindi endless na pag-iwas. Strategic na paghihintay para sa tamang sandali. Ito ang payo ko sa'yo. Gumawa ka ng mental checklist ng 3 tanong na ito. Kung kailangan, isulat mo pa. Sa susunod na maramdaman mong kailangan mong lumaban, sagutin mo muna ang 3 tanong na yon. Kung wala kang solid na sagot, umatras ka muna. Kung meron, saka ka kumilos. Sandali lang, kung may kahit isang parte dito na tumama sa'yo, ilike mo na ang video na to. At sa comments, kwento mo kung may laban ka ngayon sa buhay mo na pilit mong pinapasukan kahit alam mong hindi pa tama ang timing. Gusto kong marinig ang story mo. Baka may matulungan pa tayo dito sa isa't isa. Sige, tuloy tayo. Okay bro, handa ka na ba sa pinaka-uncomfortable na parte ng video na to? Dahil dito, alisin natin lahat ng excuses. Makinig ka ng mabuti. Lahat ng beses na natalo ka. Lahat ng beses na naubos ka. Lahat ng beses na mali pala ang timing ng laban mo. Hindi yun buong kasalanan ng kalaban mo. Malaki ang bahagi doon, ikaw. Ikaw ang pumili na pumasok sa laban na hindi ka handa. Ikaw ang pumili na mag-react sa emosyon. Imbes na strategy, ikaw ang pumili na ipaglaban ang pride mo kaysa ang tunay mong posisyon. Alam ko, ayaw mong marinig yun. Pero yun ang katotohanan. Ang Law 22 ay hindi lang tactic.
Salamin yun. Kapag hindi mo magamit ang Law 22, ibig sabihin may ego problem ka. Ibig sabihin mas importante sa'yo ang hitsura kaysa sa resulta. Mas importante sa'yo ang pagiging tama ngayon kaysa sa pagiging malakas bukas. At yun ang pinakamasakit na katotohanan. Dahil ang mga taong hindi marunong mag-strategic surrender, nananatili sila sa parehong level. Paulit-ulit silang gumagawa ng parehong mistake. Paulit-ulit silang natatalo ng parehong klase ng kalaban. Hindi dahil malas sila, kundi dahil hindi nila binabago ang approach nila. Real talk lang. Kung hanggang ngayon pilit ka pa ring lumalaban sa lahat ng sitwasyon, kailan ka huling nanalo dahil sa strategy? Kung matagal ka nang nag-iisip ng sagot, iyan na mismo ang sagot. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Dahil dito sa Dark Mind PH, hindi tayo nagtatapos sa problema. Lagi tayong nagtatapos sa solusyon. Step 1. I-audit mo ang mga laban na kasalukuyan mong pinapasukan. Isipin mo, trabaho, relasyon, pamilya, kahit saan. Pagkatapos tanungin mo ang bawat isa. May leverage ba ako dito o pilit lang ito? Yung mga pilit, umatras ka muna doon, hindi tumatakas. Umatras lang para mag-assess. Step 2. Kontrolin ang emosyon bago ka sumagot o gumawa ng galaw. Mag-set ka ng simpleng rule sa sarili mo. Hindi ka sasagot kapag galit ka, kahit isang oras, kahit isang araw. Hintayin mong lumamig ang ulo mo bago ka mag-decide ng next move. Dahil ang pinakamagandang desisyon, laging galing sa malinaw na isip. Step 3. Matutong mag-observe bago mag-act. Kapag umatras ka, huwag mong sayangin ang oras na yon. Mag-observe ka, ano ang pattern ng kalaban mo? Saan siya nagkakamali? Saan siya nagiging kampante? Anong behavior ang paulit-ulit niyang ginagawa? Ang mga obserbasyon na yon, yun ang magiging ammunition mo sa tamang oras. Step 4. Mag-invest sa sarili mo habang naghihintay. Ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Umatras sila, pero hindi sila nag-i-improve. Mali yun. Habang umatras ka sa laban, dapat nagle-level up ka. Nagbubuo ka ng skills. Nagpapalakas ka ng credibility. Nagpapaganda ka ng posisyon mo. Para kapag bumalik ka sa laban, mas malakas ka na. Trabaho, mindset, disiplina. Iyan ang 3 bagay na dapat lumalaki habang tahimik kang naghihintay. Step 5. Piliin ang tamang sandali para bumalik sa laban. Kapag dumating na ang moment na yon, kapag may leverage ka na, malinaw na ang isip mo, at tama na ang timing. Bumalik ka, buong buo, walang pag-aalangan. Yan ang tunay na kapangyarihan ng Law 22. Hindi yung naghihintay ka lang ng walang ginagawa, kundi yung bumabalik ka na mas malakas kaysa dati. Ngayon tanong ko sa'yo, may laban ka ba ngayon sa buhay mo na alam mong hindi pa tama ang oras para harapin? Isang sitwasyon sa trabaho, sa relasyon, o kahit saan, na alam mong kailangan mo munang maghintay bago kumilos? Ikwento mo sa comments, makikinig ako. At baka sa susunod na video, yun mismo ang pag-usapan natin. Kung gusto mo ng mga ganitong insights, hindi yung soft na advice, hindi yung consolation prize na motivation, kundi brutal, tapat, at actionable na wisdom. Mag-subscribe ka na dahil sa bawat video dito, may matututunan kang bagay tungkol sa sarili mo na hindi mo gustong marinig, pero kailangan mong marinig. Huwag mong palampasin ang susunod. Tandaan mo ito, ang pag-atras ay hindi katapusan ng laban. Simula ito ng mas matalinong estratehiya. Ang mga taong marunong gumamit ng Law 22, hindi sila natatakot sa pansamantalang pagkatalo dahil alam nila, ang tunay na laban hindi nangyayari sa araw na yon, ang tunay na laban nangyayari sa tamang sandali. At kapag dumating ang sandaling yon, wala silang haharapin na kalaban na hindi nila kayang talunin. Iyan ang disiplina, iyan ang lakas, iyan ang tunay na kapangyarihan. Dito sa Dark Mind PH, ang tunay na lakas ay tahimik, disiplinado, matatag,